buong distrito po ng Makati sa pangunguna po ng mga ministro at manggagawa. Kasama po ang aming sambahayan at ang lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid ay buong kagalakan at pagmamahal po na bumabati sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. At sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo, Happy 112th Anniversary po! Happy 112th Anniversary po! Mga kaibigan, sa taong ito, buwan ng Hulyo, ang Iglesia ni Cristo ay nasa ika-112 taon na mula nang ito po ay magsimula o lumitaw dito po sa bansang Pilipinas. Mahalagang maipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Bobby, kung bakit po may Iglesia ni Cristo na lumitaw o nagsimula po dito sa Pilipinas. At ano po ang ating batayan sa pagsasabi na ang Iglesia ni Cristo ay ang bayan ng Panginoong Diyos sa ating panahon ngayon? Napakahalagang talakay niyan, kapatid na Glenn. Opo. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo na subaybayang mabuti ang gagawin po naming pagtalakay. Kapatid na Bobby, kanino po bang kagustuhan na lumitaw o bumangon po dito sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito? Ang mabuti ay basahin po natin ang isa sa mga hula o mga paunang pahayag ng Panginoong Diyos. Dito po sa Isaiah 43:5 hanggang 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po natin ay hula o paunang pahayag po ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa ni Propeta Isaias. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Ang lahi na tinutukoy dito, kapatid na Glenn, gaya ng nalalaman mo, ito rin yung mga anak ng Diyos na lalaki at babae na magmumula naman sa mga wakas ng lupa. Kaya po sa bahaging ito, kapatid na Bobby, meron tayong mahalagang bagay na dapat pong linawin sa pamamagitan po ng Biblia. Mga kaibigan, ilan po ito sa mga nais naming bigyang diin po sa inyo? Una, dadalhin ng Diyos ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Ikalawa, sila ay magmumula sa silanganan. Ang ikatlo, ang panahon ng pagdadala sa kanila ay sa mga wakas ng lupa. Iisa-isahin po natin, kapatid na Bobby, alin po yung tinutukoy na pagdadala ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae? Biblia rin ang sasagot, kapatid na Glenn at mga mahal na kaibigan. Dito natin babasahin sa unang Korinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, tinatawag po ng Panginoong Diyos ang tao upang ipakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo o sa kanyang anak. Kaya ang katumbas po ng pagdadala ng Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae ay ang pagtawag po niya sa kanila upang dalhin sa ating Panginoong Jesucristo o upang maging tunay na alagad
ng Panginoong Jesucristo. Opo, baka po ang naitatanong naman ng mga nakasubaybay po sa ating kapatid na Bobby, bakit kailangang tawagin pa ng Panginoong Diyos ang tao upang dalhin sa Panginoong Hesukristo? Hindi daw po ba sapat na sumampalataya na lang ang tao sa Panginoong Hesukristo para maging kaisa o tunay na Kanya? Ang mabuti, ang Panginoong Jesucristo mismo ang sumagot, kapatid na Glenn, mga mahal na kaibigan. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan 6:44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Maliwanag po ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ang tanging paraan po upang makalapit sa Kanya at maging kaisa niya ang tao ay dalhin sila sa Kanya ng ating Ama. Opo. Kaya mga kaibigan, ang binabanggit po sa hula ng mga anak ng Panginoong Diyos na lalaki at babae na lilitaw sa silanganan ay mga tao na dinala at ipinakipag-isa ng Panginoong Diyos sa Panginoong Hesukristo. Kapatid na Bobby, alin po yung silanganan? Narito po ay lilitaw ang mga anak ng Panginoong Diyos na lalaki at babae na sila rin ang magiging tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Balikan natin yung hula o paunang salita, kapatid na Glenn at mga mahal na kaibigan. Dito po sa Isaiah 43:5, sa ibang salin po ng Biblia. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, na ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae ay magmumula po sa malayong silangan. Kaya tiniyak po kung saan sa silangan lilitaw ang mga anak ng Diyos. Dahil sa kagaya ng alam natin, malawak ang silangan, kapatid na Glenn. Kaya tiniyak po sa malayong silangan. Natupad po ang hulang ito ng Biblia. Nang lumitaw po ang Iglesia ni Cristo rito sa bansang Pilipinas, bunga po ng pangangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo. Baka po may nagsasabi naman, kapatid na Bobby, na tayo lang naman ang nagsabi na ang Pilipinas, bansa na nasa malayong silangan. Mahalaga po siguro na magpakita po tayo ng katunayan na ang Pilipinas nga ay bansa na nasa malayong silangan. Maraming nagpapatotoo, kapatid na Glenn. Ang isa sa babasahin natin ay itong aklat po na isinulat ng isang paring Jesuita. Ito po ay Asia and the Philippines. Sa page 169, isinulat po ni Ginoong Horacio de la Costa, hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang panggeografiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas, ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Pinatutunayan po ng aklat na ito na ang Pilipinas ay nasa gitnang panggeografiya ng malayong silangan. Kaya, ang paglitaw po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, hindi po nagkataon lang, mga mahal na kaibigan. Ito po ay itinakda ng ating Panginoong Diyos na mangyari. At mahalagang matandaan, kapatid na Glenn, na hindi lang yung dakong pagmumulan ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae ang nakasulat sa hula, ang hinulaan ng Panginoong Diyos, kundi maging yung panahon na kung kailan sila lilitaw. Tama po, kapatid na Bobby, at ayon po doon sa binasa natin kanina sa Isaiah 43:6, ang pagbangon po ng mga anak ng Panginoong Diyos sa malayong silangan ay sa panahong mga wakas ng lupa. At yan nga po yung naipangako natin sa ating mga taga-subaybay. Dapat nating linawin sa Opo, kanila. na dapat nating linawin. Kaya alamin naman po natin ngayon, alin po yung tinutukoy na panahong mga wakas ng lupa? Ito rin po ba yung katapusan ng sanlibutan? Hindi, kapatid na Glenn. Dahil sa katapusan ng sanlibutan, matatapos na lahat ng bagay. Samantalang malinaw dito sa binasa natin kanina sa hula na meron pang gawaing pagdadala o pagtawag ng Diyos sa mga anak niya na lalaki at babae. Opo, alin po kung gayon, kapatid na Bobby, yung panahong tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa, paano po natin malalaman kung ang panahon ng mundo ay nasa mga wakas ng lupa na? Ang Panginoong Jesucristo mismo ang sasagot, kapatid na Glenn, at mga mahal na kaibigan. Dito po sa Mateo 24:33, subaybayan po ninyo. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na
nasa mga pintuan nga. Sana po ay napansin ng mga kaibigan na sumusubaybay ngayon ang pahayag po ng Panginoong Jesucristo na ang sabi niya, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Kaya meron pong mga pangyayari na kapag nakita nating natupad na, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, malapit na, nasa mga pintuan na ng wakas. Alin po yung tinutukoy, kapatid na Bobby, ng Panginoong Jesucristo na malapit na at nasa mga pintuan na kapag po nakita ng naganap yung mga palatandaang ibinigay niya? Ang itanong natin, ano ba yung naitanong ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa kanya na yun naman ang sinagot niya? At mabuti, basahin natin yung naunang talata doon sa binasa natin kanina. Dito naman sa Mateo 24:3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang itinatanong po ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo ay kung kailan po ang katapusan ng sanlibutan na siya ring ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sinagot po sila ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, pag nangakita na ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Alin po yung mga bagay na yun na ibinigay ng Panginoong Jesucristo na palatandaan kapag malapit na po ang wakas o nasa panahong mga wakas ng lupa na? Ganito naman ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Ang binasa natin kanina ay Mateo 24:3. Ngayon naman po ay Mateo 24:6 hanggang 7. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang unang palatandaan, mga mahal na kaibigan, napansin po ninyo sa binasa namin sa inyo, ang unang palatandaan na malapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo o ang panahon ay nasa mga wakas ng lupa na. Ang sabi sa talata, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ano po bang katumbas, kapatid na Bobby, nung sinabing itong digmaang ito ay aalingawngaw? Dito sa ganito ring talata, kapatid na Glenn, mga mahal na kaibigan, dito natin babasahin sa Magandang Balita Biblia, yung Mateo 24:6. Makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang katumbas po ng sinabing aalingawngaw, ang digmaan ay mapapabalita ang digmaang ito. Ito ay sa dahilang sa panahon po ng kawakasan o panahong malapit na po ang wakas, marami po ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago tulad ng sinabi sa Daniel 12:4, mababasa po ninyo sa inyong screen, mga mahal na kaibigan. Opo. Kaya mga kaibigan, bago po naganap ang unang digmaang pansanlibutan noong 1914 ay naimbento muna ng tao ang maraming mga kasangkapan at ang kagamitan na nagamit hindi lamang po sa mismong digmaan kundi upang mapabalita rin ito sa larangan po ng transportasyon at ng komunikasyon. Kailan po nangyari, kapatid na Bobby, yung unang digmaang pangbuong sanlibutan na binanggit po sa hula ng ating Panginoong Hesukristo? Maraming mga aklat o mga kasaysayan na patotoo nito, kapatid na Glenn. Ang isa rito, itong babasahin natin na nakasulat po sa The Story of the Great War, History of the European War from Official Sources, Volume 2, sa page 923. Ganito pong pahayag. Ang unang malaking kampanya ng malaking digmaan sa dako ng labanan sa Timog Silangan ay nagsimula noong Hulyo 27, 1914
nang isinagawa ng mga hukbong Austriano ang kanilang unang pananakop sa Serbia. Ang unang digmaang tinutukoy ay sumiklab po noong Hulyo 27, 1914. Ito po'y tinawag nung una na Great War o Malaking Digmaan at kinalaunan po tinawag na Unang Digmaang Pambuong Sanlibutan. Mahalaga pong matandaan natin, mga mahal na taga-subaybay, na batay po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, kapag naganap na po ang unang digmaang pansanlibutan, yan po'y isa sa palatandaan o unang palatandaan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Pag naganap na yon, ang panahon po ay nasa mga wakas na ng lupa o malapit na po ang wakas. Para po sa kabatiran po ng mga nakasubaybay po sa ating kapatid na Bobby, kailan nga po ba narehistro ang Iglesia ni Cristo sa malayong silangan o sa Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa? Noong July 27, 1914, mga mahal na kaibigan, kaalinsabay po ng pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan. Kaya, kung ano po ang ipinahayag ng Panginoong Diyos noon sa pamamagitan po ng hula o mga paon ng salita na nakasulat sa Biblia, ay gayon po natupad. Kaya ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay katuparan po ng itinakda ng Panginoong Diyos na ipinasulat po niya sa Biblia. Mga kaibigan, huwag po muna kayong aalis, magbabalik po kami. From all the ministers, evangelical workers, and our respective families, along with all of the officers and brethren here in the District of British Columbia. We would like to greet our dearest executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, and also our deputy executive minister, Brother Angelo Eranio Manalo, and all our brethren in the whole world. Happy 112th anniversary po. From the local congregation of Burnaby, from the local congregation of Surrey, from the local congregation of Victoria, from the local congregation of Vancouver West, from the local congregation of East Vancouver, from the local congregation of North Vancouver, from the local congregation of Vancouver, from the local congregation of Lanley, from the local congregation of Delta, from the local congregation of New Westminster, from the local congregation of Nanaimo, from the local congregation of Abbotsford. Happy 112th anniversary po! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kapatid na Bobby, kanina po ay nabanggit na po natin na ang Iglesia ni Cristo ngayon ay nakalaganap na po sa 169 na mga bansa at teritoryo. Siguro po interesado rin yung mga nakasubaybay po sa atin kung ipinagpauna o hinulaan ng Biblia yung panahon at dako ng paglitaw po ng Iglesia ni Cristo. Yun po bang paglaganap po nito, ipinagpauna rin po ng Biblia? Ipinagpauna, kapatid na Glenn, at mga mahal na taga-subaybay. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Isaiah 59:19. Sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Sa makatuwid ay hindi po ito mananatiling nasa malayong silangan lang. Hinulaan po na kapag ka ang gawaing ito na nagsimula sa sikatan ng araw o sa malayong silangan ay nakarating na sa kanyang kaluwalhatian, kapatid na Glenn, kagaya ng nakasulat po sa Biblia, ito po ay makararating sa kanluran. Kanina, kapatid na Bobby, tiniyak po kung saan sa silangan lilitaw ang Iglesia ni Cristo. Sabi kanina, sa malayong silangan.
Tiniyak din po ba kung saan naman sa kanluran unang makararating ang Iglesia ni Cristo na lumitaw po sa Pilipinas? Tiniyak din, kapatid na Glenn at mga mahal na kaibigan. Balikan po natin yung hula o paon ng salita na nakasulat po sa Isaiah 43:5. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin ko kayo. Sa makatwid, kung may paunang pahayag po ang Panginoong Diyos tungkol sa pagdadala o pagtawag o paglitaw ng kanyang mga anak na lalaki at babae sa malayong silangan, ay may paunang pahayag din po ang Panginoong Diyos tungkol po sa pagtitipon sa malayong kanluran ng mga lingkod niya. Kapatid na Glenn, Opo. yung mga lingkod ng Diyos na nagmula sa malayong silangan ay magkakaroon po ng pagtitipon sa malayong kanluran, makararating sa malayong kanluran. Opo. At para po sa kabatiran po ng mga nagsusuri po sa ating kapatid na Bobby, ay ipaglingkod po natin sa kanila, ano-ano po ba yung bumubuo sa Far West o sa malayong kanluran? Buti, basahin natin dito sa World Almanac, sa page 88. Ganito po ang ating mababasa. Malayong kanluran, California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, Hawaii. Ang binanggit po sa binasa nating aklat ay mga estado po ng Amerika na nasa kanlurang bahagi po nito. At gaya ng sinabi sa aklat, ang mga ito ay nasa malayong kanluran. Kasama rito, kapatid na Glenn, ang Hawaii at ang California. Mga kaibigan, ng hulang ito ay nagkaroon po ng katuparan ng isagawa ang pagtitipon ng mga lingkod ng Diyos na mula sa Pilipinas, doon po sa malayong kanluran nang magtungo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noon, ang kapatid na Eranio G. Manalo sa estado ng Hawaii, at pangasiwaan ang kanilang unang pagsamba sa Diyos sa nasabing dako noong July 27, 1968. At opisyal na itinatag ang lokal ng iglesia sa dakong yaon. Kapatid na Bobby, maaari pong ganito naman ang sabihin ng iba. Marami namang iglesia o relihiyon ang nagmula rin sa Pilipinas. Bakit po natin natitiyak na ang Iglesia ni Cristo ang kinatuparan ng mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa panahong mga wakas ng lupa? Meron pang isa sa ikakikilala, kapatid na Glenn, hindi lang yung dako ng pagmumulan at panahon at yung kung saan makararating, kundi meron pang tinutukoy dito na ikakikilala. Ang binasa natin na yung hula ay Isaiah 43:5-6, itutuloy lang natin sa talata 7, mga mahal na kaibigan. Ganito po ang ating mababasa. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ayon po sa pahayag ng Panginoong Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan. Mapapansin po natin na hindi po sa personal na pangalan ng Panginoong Diyos sila tatawagin, kundi tatawagin po ang kanyang mga anak sa pangalang ginawa niya o ginawa ng Panginoong Diyos. Alin po kaya yung kapatid na Bobby, yung pangalang ginawa ng Diyos na itatawag sa kanyang mga anak na lalaki at babae na magmumula po sa malayong silangan? Biblia rin ang sasagot dito sa Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Malinaw po na ang pangalang Kristo ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, tatawagin po sunod sa pangalan ni Kristo ang mga anak ng Diyos na lilitaw sa Pilipinas o sa malayong silangan. Paano po kung itawag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa mga anak ng ating Panginoong Diyos? Sa Biblia rin natin babasahin ang sagot, kapatid na Glenn, mga mahal na kaibigan. Dito po sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya tiniyak po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang paunang pahayag na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay na magmumula sa malayong silangan sa panahong mga wakas ng lupa
ay tatawagin po sa pangalang ginawa ng Diyos. Ang pangalan na yan ay Kristo, at kung paano itawag ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay Iglesia ni Kristo. Kapatid na Bobby, bakit po kaya mahalaga na ang tao, hindi lang niya basta marinig itong mga katotohanan ito, kundi makabilang siya doon sa mga kinikilala ng Panginoong Diyos na kanyang mga anak na lalaki at babae? Sapagkat sila yung may dakilang karapatan at kapalaran, kapatid na Glenn. Kagaya ng mababasa natin dito sa Roma 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Mga kaibigan, isa po ito sa mga pangunahing dahilan kaya kami ay sumasampalatayang napakapalad po ng mga taong naging kabilang sa Iglesia ni Kristo na amin pong kinaaaniban. Kinikilala po sila ng mga anak ng Diyos. At ang mga kinikilalang anak ng Panginoong Diyos ay tagapagmana po ng Panginoong Diyos at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. At alam natin, ang kanila pong mamanahin ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sana po ay pinakinabangan po ninyo itong ginawa po namin pagtalakay. Inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po na aming Diyos, pakitanggap mo po ang marami naming pagpapasalamat. Amen. Sapagkat muli ginamit mo pong kasangkapan ng palatuntunang ito. Opo. Upang maipakilala sa lalo pang mas maraming mga tao na ang paglitaw ng iglesyang ito sa mga huling araw na ito, Ama, kalooban mo po at ikaw ang may kagustuhan. Amen. Ipinagpapasalamat po namin ng napakarami sa iyo. Opo. Nakabahagi po kami sa biyayang inilalaan mo po sa amin. Opo. Bunga ng pagtawag mo sa amin sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Maawa ka po sa marami naming mga kababayan, mga kapwa-tao namin. Amen. Na naabot ng pagtuturong ito. Loobin mo rin nawa, Ama, mapabilang din sila sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Makasama namin silang maglilingkod sa iyo. Makasama po naming magmamana ng mga pangako mo po sa amin. Amen. Patuloy na gawaran mo po ng mahalaga mong basbas. Amen. Ang kabuuan ng iglesia Opo. sa pangunguna po ng pamamahalang inilagay mo po sa iyong bayan. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.